Dahil sa sinasabi ni Kristo na upon this rock I will build my church, ay marami ang naniniwala na si Pedro ang bato kung saan doon itinayo ni Kristo ang kanyang iglesia. Subalit ang tanong ay ganito, totoo nga ba na yun ang ibig sabihin ni Kristo? Yan po ang ating papag-aralan sa ating Sabbath School lesson sa linggo na ito. Welcome po mga kapatid sa ating pag-aaral ng ating Sabbath School lesson. Tayo ay nasa lesson number 13. Ito po ang last lesson na ating pag-aaralan sa quarter na ito tungkol sa buhay ni Simon Pedro, isa sa mga 12 disciples of Jesus Christ na itinuturing na haligi ng iglesia ng Panginoon. Ang memory verse natin ay masusumpungan sa Luke chapter 22 verse 31 to 32 na nagsasabi, "And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren." Dito po mga kapatid ay meron tayong leksyon na matututunan na pwedeng magbigay ng encouragement sa atin. Ano po yun? Yung sinasabi dito ni Kristo na, I have prayed for thee. Okay? Si Kristo ay tagapagligtas ng sanglibutan. Therefore, maintindihan natin na yung prayer ni Jesus Christ dito kay Pedro ay prayer din niya para sa bawat isa sa atin na kaanib ng kanyang iglesia. Ano po yung prayer niya? I have prayed for thee that thy faith fail not. Huwag magkulang. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Palakasin ang kanyang mga kapatid. So, nagpapahiwatig na tayo na mga Kristiyano, kung tayo po ay converted na, magiging tungkulin natin na palakasin naman yung ibang mga kapatiran natin. Yan po ang magandang lesson na matututunan natin dito sa ating memory verse. Dito naman po sa Christ Object Lesson, page 155. It was through self-sufficiency that Peter failed. And it was through repentance and humiliation that his feet were again established. So, si Pedro daw po ay nahulog, nagkamali, nagkasala, sapagkat meron siyang tinatawag na self-sufficiency. Pagiging sapat sa sarili, kaya si Pedro ay nahulog. So mag-ingat tayo dito sa paniniwala ba na ikaw ay kayang-kaya mo, malakas, kayang-kaya mong tumayo o makipagbaka at hindi ka matatalo. Yun po yung sinasabi na self-sufficiency, self-confidence, kumbaga. And it is possible na tayo din pwede rin mahulog because of the same attitude. Kaya iwasan po natin. Ngayon, pagkatapos na si Pedro ay nahulog, ang magandang balita dito is he was able to stand up. Napatibay na naman, yun pala ang term doon. So yan po ang lesson na naman po sa atin na in the event na we fail like Peter, huwag po tayong ma-discourage. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat pwede rin tayo na makabawi, na makatayo muli by repentance and humiliation. Pagpapakumbaba at pagsisisi, yan po ang magandang balita mga kapatid. Dadako tayo sa first subtopic, the character of Peter. So pag-aaralan natin kung ano yung ugali ni Pedro. Okay. Question A, when Simon first came to Jesus, what did the master say to him? John chapter 1 verse 42. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. So, nung makita ni Jesus for the first time itong si Simon, pinalitan ni Jesus Christ yung pangalan. Yung original na pangalan pala ni Pedro ay Simon. Tapos, pinalitan ni Jesus at ginawa niyang Cephas. Nang ibig sabihin ay isang bato. Tapos, itong Cephas na ito, ginawang Pedro. Ginawang English, ginawang Pedro. Pero Cephas na ang ibig sabihin ay bato. Maliit na bato. What do we know
of Peter's character prior to his conversion? Ang sagot ay masusumpungan sa Desire of Ages 139. The eye of Christ rested upon Peter, reading his character and his life history. His impulsive nature, his loving sympathetic heart, his ambition and self-confidence. The history of his fall, his repentance, his labors, and his martyr death. The Savior read it all. Okay, unang-una, meron siyang mapusok na likas. Impulsive nature. Mapusok ang kanyang likas. Number 2, meron siyang puso na mapagmahal. Loving heart. Number 3, his sympathetic heart. Meron siyang puso na may malasakit. Marunong makipag-sympathize. And then, number 4, ambitious and self-confidence. Anong ikalima? Meron siyang pagtitiwala sa sarili. Kumbaga, masyadong bilib sa sarili. So, dito sa nabanggit na 5 na ugali ni Pedro, merong positive, may negative. Yung positive dito is yung meron siyang puso na mapagmahal, may malasakit, marunong makipag-sympathize. Yung negative naman na ugali niya is yung pagiging mapusok. Negative po yun dahil delikado yung mapusok. Kung minsan, ito yung sinasabing acting without thinking. Gumagawa na hindi niya muna iniisip yung consequence ng kanyang gagawin, kung tama ba o mali, o kaya kung ano ang magiging resulta pag gagawa siya ng ganyan. Madali lang siyang magdesisyon, mag-take action. Ang delikado dun is dahil hindi pinag-iisipan muna kung tama ba o mali yon. Kaya most of the time, yung mga impulsive people nakakagawa ng mali. Saka na lang ma-realize na mali pala pero nakagawa na. Yun po ay negative character. Dapat po yan na mabago, makontrol yung impulse, yung emotion natin. Tapos, his ambition, maambisyon. Sa bagay, pwedeng negative, pwedeng positive. Kasi kung yung ambition naman ay something na good and doable, maganda yung may ambisyon. Ang mas mahirap naman yung walang kaambi-ambisyon. Pero kung yung ambisyon ay something negative, negative in the sense na dahil doon sa ambisyon is gagawa ka ng mali para lamang makamtan mo yung ambisyon mo na yon, yan ay hindi maganda. Tapos isa pa, self-confidence, masyadong bilib sa sarili. Dito maraming napapahamak at yung nabanggit nga natin kanina, it was through self-sufficiency that Peter failed. Okay. Question B. Despite his defects, tatlo yung defect na nabanggit, no? Impulsive, ambitious, and self-confidence. Pero despite his defect of character, what invitation would Jesus offer Peter? Matthew 4 verse 18 and 19. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw 2 brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. So, despite his defects, what invitation did Jesus offer Peter? Ang sabi niya sa kanya, Follow me, and I will make you fishers of men. Pero hindi lang naman siya ang tinawagan niya na follow me, pati yung kapatid niya na si Andrew. So ito pa lang si Simon na tinawag din na Peter o kaya Cephas in other words, ay merong kapatid na si Andrew. So sila po yung first 2 disciples na tinawagan ni Jesus Christ. At ang pangako sa kanila is, I will make you fishers of men. So anong lesson ang makukuha natin dito? Sa the way na pagtawag ni Kristo dito sa magkapatid. Yung point dito, tinawagan niya sila na magiging kanyang alagad despite his knowledge of their defects of character. So, ibig sabihin, yung defects of character pala, hindi yun hadlang para magiging disciples tayo. Hindi po hadlang. Hindi rin yun hadlang para magiging apostle. Kasi nung tinawag ni Jesus Christ, ito si Peter and the others to be his disciples, ang second stage doon, after being a disciple, he ordained them to be his apostles. Nung inordenahan din si Pedro, kasama yung iba, hindi nawala yung kanilang defect of character.
existing pa rin sa kanila yung defects of character, pero inordinahan pa rin. Meaning to say, yung defects of character, it is not a disqualification to become a disciple of Jesus Christ, and it is not also a disqualification to become an ordained minister in the Church of Christ. Yan po ang lesson na matututunan natin dito. Okay? Let's go on. Dito tayo sa subtopic number 2, the fallibility of Peter. Question A. What fact reveals that Peter was fallible like any other human even after the baptism of the Holy Spirit on the day of Pentecost? Yung tinatanong dito is after the death of Jesus Christ. We are not talking anymore of the condition of Peter before the death of Jesus Christ. We are talking about Peter after they received the power of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Ngayon, ano daw ang magpapakita na si Pedro ay pwedeng magkamali despite the fact na they have received the gift and the power of the Holy Spirit and they were able to preach with power. They were able to perform a lot of miracles because God was with them and the Holy Spirit is leading them. Sa kabila nung katotohanan na yun, ano ang magpapakita na talagang nagkakamali pa rin siya? Ang evidence ay yung karanasan na isinulat ni Pablo doon sa mga taga-Galatians. Galatians 2 verse 11 to 14. But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face. So, anong maalala niyo tungkol doon sa lugar na Antioch? Yung mga disciples doon, ang unang tinawag na Christians. Yan ang memorable experience ng mga disciples sa Antioch. So when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face because he was to be blamed. For before that, certain came from James, he did eat with the Gentiles. But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. And the other Jews dissembled likewise with him, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. And when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said to Peter before them all, if thou being a Jew, lived after the manner of the Gentiles and not as the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? So yan po mga kapatid ang karanasan. Nakagawa si Pedro ng pagkakamali despite the fact na he was filled with the Holy Spirit. And he was able to perform a lot of miracles. He even experienced raising the dead through the power of God na gumagawa sa kanya. He was able to heal all manner of diseases. May pagkakataon pa nga na sa dami ng mga pasyente na may sakit na dinala sa kanya, hindi na niya maipag-pray sila na isa-isa sa dami. So ang nangyari, pinahirera na lang yung mga may sakit diyan. Pagkatapos, dumaan na lang siya dito sa tapat ng araw. Pag yung anino niya ay tumapat doon sa may sakit, gagaling. So, lahat ng mga may sakit na tinapatan ng kanyang anino, gumaling. Ganyan po ka makapangyarihan. Kalakas yung power na ibinigay ng Diyos kay Peter na magpagaling ng mga may sakit. Something na hindi nakikita sa sino mang mga mangangaral ngayon. Despite that reality, nagkakamali pa rin siya. He is not still perfect. Hindi siya nagiging infallible kagaya ng mga paniniwala ngayon ng mga tao na yun daw Pope is infallible. Kaya merong doktrina na tinatawag na the infallibility of the Pope. Hindi totoo yon at hindi aplikado yon dito kay Pedro na kinikilala ng marami ngayon na the first Pope. Hindi naman siya infallible. Nakakamali nga ayon dito. Okay. For more information about the fallibility of Peter, basahin natin ang Acts of the Apostles, page 198. Peter won the confidence of many by his prudent conduct toward the Gentiles. Okay. Ito mga kapatid, ang background nito. Si Pedro, siya ang una na instrumento na ginamit ng Diyos para sa conversion ng mga Gentiles. And the first Gentile converts was Cornelius and his family and relatives.
maganda yung nagiging impluwensya niya sa kanila kasi 'di ba pinakitaan siya ng vision of iba't ibang uri ng mga hayop, may malinis at may hindi malinis ayon dun sa law of clean and unclean sa Leviticus 11. Tapos may boses na nagsabi, "Peter, arise, kill and eat." Sabi niya, "Hindi ako kakain." Dahil mula noon hindi ako makain ng mga karumal-dumal. Pero sabi ng boses, huwag mong tawagin na karumal-dumal yung nilinisan na ng Diyos. Pero yung nakikita niya, mga hayop naman yun. So, nagiging question mark sa kanyang isipan. Ano kaya doon ibig niyang sabihin? So, inisip-isip niya, marang iniisip niya, ibig bang sabihin kaya na yung mga sinasabi sa Leviticus 11 na mga hayop na marumi, karumal-dumal na hindi dapat kainin, yun ba kaya ay nilinis ng Diyos kaya pwede nang kainin ngayon? Marami yun ang naglalaro sa kanyang isipan, pero pinaliwanagan siya ng Holy Spirit at naunawaan niya ayon doon sa Acts chapter 10 verse 29. Naunawaan niya na yung palang mga hayop doon, composed of clean and unclean, ay representation lamang ng mga tao dito sa mundo. At yung sabi ng boses na huwag mong tawagin na marumi yung nilinis ng Diyos, hindi pala yung mga hayop, kundi yun palang mga tao. Mga tao pala yung nilinis ng Diyos. Pero papaano ang paglinis ng Diyos sa mga tao? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Nung siya namatay, yung kanyang dugo ay naibuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng mga tao. So lahat po ng mga tao ngayon, dahil binayaran na ni Kristo yung kasalanan nila, itinuturing na ng Diyos na malinis legally. Pero hindi ibig sabihin na wala silang ginagawang marumi, maruming gawa. Meron, pero in a legal sense, kumbaga sa papel, nilinis na sila ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Malinis in the sense na bayad na lahat ang kanilang mga kasalanan. Yan po ang punto na sinasabi dito. Kaya nagiging maayos yung pakitungo niya doon sa mga Gentiles. At dahil doon sa kanyang pangangaral sa kanila, na-convert sila, nabinyagan sila at nagiging kaanib ng iglesia. And for that matter, dahil siya yung una na nagbukas ng pangangaral sa mga Gentiles, Peter won the confidence of many by his prudent conduct toward the Gentile converts. Kasi nakisalamuhan na siya doon sa mga Gentile converts. Siyempre, nakikain din sa kanila. Something na ayon sa kultura ng mga Hudyo, bawal sana yun. He broke the cultural barrier. Nakisalamuha siya ng maayos dito sa mga Gentiles na hindi siya prejudice sa kanila. Hindi niya sila itinuring na marumi. For a time, he acted in accordance with the light given from heaven. But when certain Jews who were zealous for the ceremonial law came from Jerusalem, Peter judiciously changed his deportment toward the converts from paganism. So ano yung nangyari? He so far overcome his natural prejudice as to sit at table with the Gentiles. Yung lamesahan na ganito, nakiupo siya doon sa mga Gentiles kasi nga natuto siya na ituring sila na malinis na kagaya din ng mga Hudyo. Na-overcome na ni Peter yung ganun na uri ng prejudice. Pero ang problema, nung nandun siya sa Antioch na habang ganyan na masaya naman sana silang nagsama-sama sa mga Gentiles at mga Jews, nung dumating itong mga taga-Jerusalem na alam niya na stricto doon sa kultura, nung parating na sila, aba, nagbago na yung aksyon niya. Ano ang ginawa niya? Umalis siya doon sa kanyang inuupuan at lumipat. Linayuan niya yung mga Gentiles, lumapit doon sa mga kapwa Hudyo. Parang nahiya doon sa mga Hudyo. Kasi iniisip niya baka makriticize siya sa kanyang aksyon. Hindi siya nanindigan doon sa katotohanan na itunuro ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng vision. Tapos, si Barnabas din, nung nakita niya yung aksyon ni Pedro, siya ay ganun din. Yung ginawa nila na yon, pagkukunwari, disemulation. A number of the Jews dissembled likewise with him, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. This revelation of weakness on the part of those who had been respected and loved as leaders left a most painful impression on the minds of the Gentile believers. The church was threatened with
division. Yun po yung isang malaking pagkakamali ni Pedro. Hindi siya nanindigan sa katotohanan ayon sa Ebanghelyo. Nanaig pa rin sa kanya yung prejudice ng mga Hudyo towards the Gentiles. Iniisip nila pag makisalamuha, they will be defiled. Naapektuhan pa rin pala si Pedro. And it shows that Peter was fallible. Okay. B, what lesson can we learn from the mistakes and rehabilitation of Peter? O, dito tayo, ano? Psalms 145 verse 14. The Lord upholdeth all that fall and raiseth up all those that be bowed down. Inaalalayan ng Panginoon ang lahat na nangabubuwal. Okay. Yung ugali na ito ay nakita na naipractice doon sa pagtrato ng Panginoon doon kay Pedro. Kasi si Pedro nahulog nga nabuwal, nagkasala, nahulog. Yun ang mga termino ng Biblia sa nagkasala. Pero inalalayan siya ng Diyos. Hindi siya pinabayaan, hindi siya pinarusahan, kundi kinaawaan, pinakitaan ng awa, at pinatawad siya. Yan ang magbuting balita. So, yan ang lesson sa atin. Alalahanin natin ito. Hindi naman natin gusto na mabuwal. Hindi natin gusto na magkasala. Pero in any event, kung sakali man na dahil sa lakas ng tukso at dahil sa kahinaan ng ating laman ay magkasala tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Dahil nangako ang Diyos na aalalayan niya tayo sa panahon na tayo ay mabuwal, mahulog sa kasalanan. Yan ang kanyang pangako. So huwag nating kalimutan yan. At ang encouragement doon, nakita na natin sa buhay ni Pedro, inalalayan ng Panginoon si Pedro. Hindi siya pinabayaan, hindi siya pinarusahan. So, kung ginawa ng Panginoon kay Pedro yon, gagawin din niya sa atin. Dahil yung Diyos ni Pedro na pinaglilingkuran niya, siya rin yung Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon. The same ang attitude niya, hindi nagbabago. Pero, siyempre, may kondisyon. Sabi dito sa Desire of Ages 198, 199, Peter saw the error in which he had fallen and immediately set about repairing the evil that had been wrought so far as was in his power. So yun, dapat gawin din, tularan din natin si Apostle Peter. Pag nagkamali tayo, nahulog tayo sa kasalanan, ano ang dapat natin gagawin? Unang-una, we have to accept and admit our mistake. At kung merong mga evil consequences, negative consequences, sikapin natin na ayusin. And we have to do it so far as in our power to do. God, who knows the end from the beginning, permitted Peter to reveal his weakness of character in order that the tried apostle might see that there was nothing in himself wherein he might boast. So dito, pwede naman palang gamitin ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan to prevent Peter from committing such mistake. Pero minabuti niya na mangyari yung ganun for a good purpose. Ano yung good purpose na yon? In order that the tried apostle might see that there was nothing in himself. Kasi tandaan natin, yung ugali niya, masyadong believe sa sarili niya. Self-sufficiency, self-confidence, malakas. Ngayon, pinayagan niya na magkamali para makita niya na siya ay mahina. Hindi kagaya ng pagkaakala niya na malakas siya. Ngayon, dapat matuto siya na makilala niya na siya ay tao pa rin na mahina, marupok. At ang tanging pag-asa niya para magtagumpay ay ang tulong ng Panginoon. Even the best of men, if left to themselves, will err in judgment. Yun ang tandaan din natin. Kahit pa daw yung the best of men, kapag they are left to themselves, ay magkakamali sila sa kanilang pagpapasya, judgment. God also saw that in time to come, some would be so deluded as to claim for Peter and his pretended successors the exalted prerogatives that belong to God alone. Ano yung prerogative na yon na belong to God alone? Only God is infallible. Only God cannot commit sin, cannot make mistake. Pero pinayagan din niya ito na mai-record. May iba sigurong mga pagkakamali ni Peter pero hindi na isulat lahat. Pero ito na isulat para magbigay ng leksyon dito sa mga na-foresee ng Panginoon na in the future ay meron palang mga tao na mag-a-assume na siya ay hindi nagkakamali.
Ngayon, lumabas na, nandito na sa mundo yung doktrina na yun infallibility of the Pope. Ngayon, itong incident na ito po ang mag-neutralize, magpapabulaan. It will prove false the doctrine of infallibility of the Pope. And this record of the apostles' weakness was to remain as proof of his fallibility and of the fact that he stood in no way above the level of the other apostles. The history of this departure from right principles stands as a solemn warning to men in position of trust in the cause of God, that they may not fail in integrity but firmly adhere to principle. The greater the responsibilities placed upon the human agent, and the larger his responsibilities to dictate and control, the more harm he is sure to do if he does not carefully follow the way of the Lord and labor in harmony with the decisions arrived at by the general body of believers in united council. So, yun po mga kapatid ang lesson sa atin. Huwag po tayong masyadong believe sa ating sarili. We should esteem others better than ourselves. And we should not work independent of God, but we should work in cooperation with God. So, yan ang highlight po ng subtopic number 2. So, dadako tayo sa subtopic number 3, Peter, not the foundation of the church. O, dito na naman tayo tungkol sa foundation ng iglesia in relation to Peter. Question A, what does Jesus say about the foundation of the church? Matthew 16, verse 16 to 19. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Yung verse 18, that has been misinterpreted, misunderstood by so many people. After the passing of the first century, nung wala na yung mga apostles, saka na po yan lumitaw yung doktrina na si Pedro daw yung foundation ng church. Palibhasa, yung pangalan ni Pedro na Cephas, ang meaning ay bato. So, iniikala nila na pagsabi ni Kristo dito, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Akala nila yung rock na yon, si Pedro ang tinutukoy. Dahil ang pangalan na Pedro or Cephas means a stone. Pero mali po yon mga kapatid. At malalaman natin yan na mali dahil ayon dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So yung foundation na yon ay hindi si Pedro, kundi siya mismo. Siya yung bato, siya yung rock. Nakahula yan sa Isaiah 28 verse 16. Therefore, thus saith the Lord God, Behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. Tapos, in-identify mismo ni Pablo kung alin dito yung foundation na doon na build yung church. At yun, si Jesus Christ ang tinutukoy. Napakalinaw dito For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus. Dito naman sa 1 Peter 2 verse 3, If so be ye have tested that the Lord is gracious, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious. Ye also as lively stone are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. So ang tawag naman ni Pedro dito kay Kristo is the chief cornerstone. Pero yung temple, pagka yung literal na temple, merong chief cornerstone, yung kumakatawan kay Jesus Christ. Tapos yung iba namang stone, yun ang ginagamit to build the
temple. So, sino ngayon ang bubuo ng mga other living stone? Yung mga members ng church are considered also stone. So, si Pedro, one of the stone that is used to build up the temple of the Lord. Pero yung foundation stone, si Jesus Christ yun. Kaya sabi dito sa Desire of Ages, the truth which Peter had confessed is the foundation of the believer's faith. Yung foundation ng believer's faith ay doon sa confession ni Peter na si Kristo, siya ang alin? Anak ng buhay na Diyos. Tuloy natin. It is that which Christ himself has declared to be eternal life. But the possession of this knowledge was no ground for self-glorification. Through no wisdom or goodness of his own had it been revealed to Peter. Never can humanity of itself attain to a knowledge of the divine. The word Peter signifies a stone, a rolling stone. Peter was not the rock upon which the church was founded. Tandaan natin yan, ha? The gates of hell did prevail against him when he denied his Lord with cursing and swearing. The church was built upon one against whom the gates of hell could not prevail. Sino yun? Si Jesus Christ. So, napakalinaw na ang foundation ng iglesia na doon itinayo ni Kristo yung kanyang iglesia ay hindi si Pedro na bato, kundi si Kristo na bato, panulok na bato. Yan ang highlight ng subtopic number 3. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay nabe-bless sa ating mga videos, don't forget to subscribe and follow para lagi kang updated sa mga bagong posts at lesson studies. Your support helps us to spread the gospel with more people and inspire us to produce more contents and keep this initiative going. Thank you very much mga kapatid. Dadako tayo ngayon sa subtopic number 4, the fall and rehabilitation of Peter. Question A, explain Peter's greatest defect of character. Ano po ba yung pinakamalaki na depekto ng ugali ni Pedro? Mark chapter 14 verse 27 to 29. And Jesus said unto them, all ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the shepherd shall be scattered. But after that I am risen, I will go before you into Galilee. But Peter said unto him, although all shall be offended, yet will not I. Noong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, lahat kayo ay magtitisod sa akin sa gabi na ito. Sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa. Gayon may, pagkapagbangon ko, ay mauuna ako sa inyo sa Galilee. Datapwat sinasabi sa kanya ni Pedro, bagamat mga titisod ang lahat, ngunit ako'y hindi. Ayan, ang madiin na sinasabi ni Pedro, matitisod man ang lahat, ako ay hindi matitisod sa iyo. Yan ay magpapahiwatig doon sa kanyang weakness. Ano yung weakness niya? Defect of his character? Masyadong believe sa sarili. Kahit mga tisod ang iba, mananatili siyang hindi matitisod. Hindi niya alam na mahina pala siya. Kaya nga sinasabing masyadong bilib sa sarili. Basahin natin dito yung komentaryo sa Christ Object Lesson, page 152. For each of the classes represented by the Pharisees and the publican, there is a lesson in the history of the Apostle Peter. In his early discipleship, Peter thought himself strong. Yon yung greatest defect of character yan. Kung compare natin sa ibang defect of character niya, ito na yung greatest. Peter thought himself strong. Like the Pharisees, in his own estimation, he was not as other men are. So, ang ibig sabihin nito, ganon yung ugali ng mga Pharisees. Masyadong belief sa sarili din. Di ba yung parable ni Jesus doon sa dalawang pumunta sa simbahan, isa ay publican, isa ay Pharisee. Yung Pharisee nagpakita ng gilas sa kanyang paningin. He is not like any other man. Kumbaga, minamaliit niya yung ibang mga tao. At iniaangat niya ang kanyang sarili. Ganon yung ugali ni Pedro Peter did not know his own danger. Self-confidence misled him. Yun ang naglinlang sa kanya. He thought himself able to withstand temptation. But in a few short hours, the test came, and with cursing and swearing, he denied his Lord. Ipinagkailan niya ang kanyang Panginoon.
Akala niya, kayang-kaya niya, malakas siya, hindi siya kumapit sa Panginoon at humingi ng tulong. Hinarap niya yung tukso sa kanyang lakas, ay natalo siya tuloy. Pero positive yun. Maganda na nangyari sa kanya because through that experience, through his fall, natuto siya na makilala niya ang tunay niyang pagkatao na siya ay marupok din na kagaya ng ibang mga tao na hindi tulad ng pagkaakala niya na siya ay malakas na malakas. Nakatulong din sa kanya yung karanasan na to. Kaya nga daw pinayagan ng Panginoon yun para matuto siyang mag-humble sa kanyang sarili. Question B, how did Jesus deal with this presumptuous disciple? Even during those times na ipinagkailan niya si Jesus. Mabigat yun na kasalanan eh. Paano ba siya pinakitunguhan ni Kristo? Pinagalitan ba siya? Pinaro ba siya? Pinarusahan ba siya? Itinakwil ba siya? Hindi, mga kapatid. Basahin natin. Sa Luke 22 verse 31, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as a wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. Ang hinangad naman ni Satanas sa kanya ay ligligin sa layunin na ihulog siya. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. Kahit ganun na nahulog na siya sa pagkakasala, ipinagkailan niya ang kanyang Panginoon. Pero ang attitude naman ni Kristo sa kanya, hindi siya pinarusahan. Idinalangin niya. Yan ang napakagandang lesson na makukuha natin dito. In the event, mga kapatid, na meron tayong kaibigan, meron tayong asawa, meron tayong mga anak, meron tayong mga kaibigan, meron tayong kamembro sa iglesia, meron tayong katrabaho na nakagawa ng kasalanan, nahulog katulad ni Pedro. O kaya inaway niya tayo, gumawa sila ng masama laban sa atin, tulad ng ginawa ni Pedro laban doon kay Kristo. Ano ang dapat na attitude natin sa kanila? Paano tayo makitungo sa kanila? Iiwanan ba natin sila at sasabihin, ay ayaw ko nang makisama sa kanya? Mas mabuti pa yan, hiwalayan ko na, ayaw ko nang makita yung pagmumukha niya. O kaya, parusahan ba para matuto? Hindi. Dapat idalangin natin. So the best attitude for us to take in the event na may mga tao nakakalaban sa atin, mamasamain tayo, imi-misinterpret tayo o ano pa man yan na cause ng pag-aaway niya sa atin is sa halip na awayin din natin siya, kagalitan natin sila, dapat idalangin natin. Idalangin natin na sana ay magbago sila. We should wish them the best, not the worst. Yon ang Christian attitude na dapat ma-develop natin to anyone, whether member of the family, member of the church, yung kaklose mo na nagtaksil sa'yo, we should love them still and pray for them. Okay. Bilang karagdagan, basahin natin dito sa Christ Object Lesson 152. When the crowing of the cock reminded him of the words of Christ, surprised and shocked at what he had just done, he turned and looked at his master. At that moment, Christ looked at Peter, and beneath that grieved look, in which compassion and love for him were blended, Peter understood himself. He went out and wept bitterly. That look of Christ broke his heart. Peter had come to the turning point, and bitterly did he repent his sin. He was like the publican in his contrition and repentance, and like the publican, he found mercy. The look of Jesus assured him of pardon. Now his self-confidence was gone. Never again were the old boastful assertion repeated. Okay. Yun ay nagiging turning point ng kanyang buhay. Dahil doon, nagbagong buhay na siya. Nabago din yung ugali niya, nawala yung kanyang self-confidence. Natuto siyang magpakumbaba sa kanyang sarili. Wala na yung kanyang feeling na superior. Lubos na ang pagtitiwala niya sa Panginoon. Ganon din sana po tayo. Ito ang magandang matutunan natin na lesson. Let us learn from our experience. Kung minsan, pagka tayo po ay hindi nagkakamali, always best performer tayo, we tend to look down on people na nagkakamali, lalo na yung mahihina. We look down on them,
minamaliit natin, hindi natin sila inuunawan ng tama, hindi pinakitutunguhan ng tama. Not until na tayo po ay mahulog din sa kasalanan at nangangailangan tayo ng awa, then mamumulat tayo sa katotohanan. Doon na yung turning point na magbabago tayo sa tulong ng Panginoon. Hindi ko idinadalangin na tayo ay mahulog sa kasalanan, pero mas mabuti na kasi yung matuto tayo sa karanasan ng iba kaysa yung sa ating karanasan. May kasabihan na experience is the best teacher. Tama din yun. And we learn from our own experience. Maganda yun. Pero mas maganda kung matuto tayo sa karanasan ng iba. In this case, matuto tayo sa karanasan ni Pedro na pinag-aaralan natin. We don't have to go through the same experience to learn to humble ourselves. Kasi pag kailangan na danasin natin bago tayo matuto, maganda pa rin yung resulta. Kaya lang, it is a sad experience. Masakit yung karanasan na yun. Kaya mas maganda na lang na doon tayo matuto ng leksyon sa karanasan ng iba, sa failures ng iba, not necessarily from our own failure. But sometimes, yung impact ng testimony natin sa ating pagbabago is mas maganda kung based doon sa ating personal experience. Mas malakas ang impact niya sa iba. Letter C, after his resurrection, what did Jesus ask Peter? John 21 verse 15 to 17. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. He said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. After his resurrection, what did Jesus ask Peter? Mahal mo ba ako? Yun. Yun daw love dito, sa Greek is agape. So parang sinasabi, do you agape me? Do you love me? Yan. Finally, nag-confess naman si Pedro, ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Alam mo na mahal kita. At totoo naman na alam ni Jesus Christ na mahal talaga ni Pedro yung kanyang amo na si Kristo. Kasi nga, meron siyang loving and sympathetic heart. Yan. At alam ni Jesus yan. Meron siyang defect of character pero prominent din sa kanya, mapagmahal at may malasakit na puso. So ang tanong ngayon, bakit tinatanong ni Jesus tapos 3 beses pa? Bakit? Ano ang layunin ni Kristo dito? Basahin natin. Desire of Ages 811. Peter had dishonored Christ and had incurred the distrust of his brethren. They thought he would not be allowed to take his former position among them, and he himself felt that he had forfeited his trust. Before being called to take up again his apostolic work, he must before them all give evidence of his repentance. Without this, his sin, though repented of, might have destroyed his influence as a minister of Christ. The Savior gave him opportunity to regain the confidence of his brethren, and so far as possible, to remove the reproach he had brought upon the gospel. So, ganito yon. Inulit ni Kristo na tinanong siya kung mahal talaga niya siya, hindi primarily para sa kanya, kundi for the sake of the other disciples. Kasi nung ipagkaila ni Pedro si Kristo, nalaman ng mga disciples. Kasi si John, eyewitness siya doon eh. Nandun doon sa compound noong dininay ni Pedro si Jesus. He was present at eyewitness siya. So nireport din niya doon sa kanyang mga kasamahan. Dahil doon sa ginawa ni Pedro, medyo na nawala yung pagtitiwala nila kay Peter. Ngayon, iniisip nila na disqualified na itong si Peter na manatili doon sa kanyang position as one of the 12 apostles and one of the leaders.
Ngayon, in-interview ni Kristo si Pedro in front of his other disciples. Para sa ganon is ipakita niya na siya ay nagbago na, nakapagsisi na, at tunay na may pagmamahal. Kung basta ini-restore ni Jesus Christ siya doon sa kanyang former position without showing na may pagbabago, malaking question mark ngayon sa isip ng mga disciples yun. At saka they might misjudge Jesus Christ na mali yata itong ginawa ni Master. Kaya sabi dito, before being called to take up again his apostolic work, he must before them all give evidence of his repentance. Maihayag ba, maipakita naman ni Pedro na talagang siya ay nagsisisi. Without this, kung wala itong evidence na ito, evidence of repentance, his sin, though repented of, kahit pinagsisihan na yung kasalanan niya, might have destroyed his influence as a minister of Christ. The Savior gave him opportunity to regain the confidence of his brethren. Yun po yung reason behind yung pagtatanong ni Kristo kay Pedro kung totoong mahal niya siya. Dadako tayo ngayon sa subtopic number 5. Confirmed in the ministry. Name some key characteristics of discipleship. Colossians 1 verse 10 and 11. O, pantayan natin ito, characteristics ng discipleship. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to his glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness. So ayon dito sa nabasa, ano yung mga traits na dapat makita sa mga disciples ni Jesus Christ? Unang-una dito, dapat fruitful in every good work. Sila ay gumagawa ng mabubuting gawa. Number 2, increasing in the knowledge of God. Palago ng palago sa kaalaman. Hindi maganda ng disciple, stagnant siya sa kaalaman. Kung ano yung alam na, hanggang doon na lang, paulit-ulit na lang, hindi tama yon. Dapat lalago sila sa kaalaman. Number 3, sabi dito, strengthened with all might according to his glorious power. Dapat makikita na siya ay pinapalakas ng Panginoon. Unto all patience and long suffering. O, dapat yung palang patience ay isang ugali na dapat makita sa mga alagad ni Kristo. At saka yung long suffering, mahabang pagtitiis, marunong magtiis, at hindi lang marunong magtiis, dapat mahabang pagtitiis ang makita sa kanya. Tapos habang nagtitiis, masaya siya. Hindi yung nagtitiis pero laging nagko-complain. Complainer. Murmuring and complaining, hindi tama yon. Dapat mataas ang pagtitiis, pero kasabay nun ay masaya siyang nagtitiis, hindi yung nagko-complain. Colossians 3 verse 12 to 14. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies. Dapat pala maawain ang isang disciple of Jesus Christ. Kindness, mabait, humbleness of mind, mapagpakumbaba sa sarili, meekness, long-suffering, nabanggit kanina, forbearing one another and forgiving one another. Pinagtitiisan mo yung kasama mo. Forgiving one another, nagpapatawaran sa isa't isa. Ito ang isang napakagandang ugali ba, yung marunong magpatawad. Ang importance nito is may kinalaman po doon sa ating kaligtasan. Bakit? Kasi pala, ayon kay Kristo, kung tayo po ay hindi marunong magpatawad o hindi nagpapatawad sa mga taong nagkakasala laban sa atin, hindi rin tayo papatawarin ng Diyos. Yun ang mapanganib doon, mga kapatid. Kaya importante ito na matutunan natin. Ano pa? If any man have a quarrel, hindi naman gusto ng Panginoon na makipag-away tayo. Ano? Ayaw ng Panginoon yung palaaway na tao. Pero in the event na we have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Kung paano na si Kristo pinapatawad tayo, dapat marunong din tayong magpatawad sa iba. Ayun yung mga leksyon na maganda. Ganyan niya pinakitunguhan si Pedro Ganon din sana ang gagawin natin sa ating kapwa. Mag-extend tayo ng forgiveness. Kung paano na ang Diyos nagpatawad sa atin, sino tayo na hindi magpatawad sa ibang nagkasala? Yung utang natin sa Panginoon, pinatawad niya. Tayo, pag may nakautang sa atin at hindi makabayad, patawarin din natin yung utang. Hindi kailangan na singilin
Whether yung utang na yan ay in the form of kasalanan o kaya in the form of money, pwede namang patawarin yun eh. Kung minsan, merong kaisipan na kung kasalanan, okay lang na patawarin. Pero kung pera, hindi pwedeng patawarin. Pero ako'y naniniwala na yung principle of forgiveness extend not only sa kasalanan na patawarin natin, pati yung utang na pera ay pwedeng patawarin. Pag nakita mo doon na hindi makabayad, patawarin mo. Palampasin mo na lang yun. Bear the consequence. Ibig sabihin, ikaw na ang magpasaan ng kalugihan. Alang-alang doon sa pagmamahal mo sa iyong kapwa. Yan po, dapat matuto rin tayo dyan. Hindi yung hanggang doon lang sa mga kasalanan, pagdating sa pera, walang patawad. Kailangan maningil. Not necessarily so. Alam nyo na nasubukan ko yung ganun eh. Yung magpatawad ka ng nakautang sa iyo ng pera, patawarin mo na yon. Tuwang-tuwa yung tao pag pinapatawad mo sa utang niya na pera eh. Ngayon, pag nakikita mo, ginawa mo na yun, tuwang-tuwa, nakakapagbigay din ng katuwaan. Meron pa ngang minsan, karanasan ko mga kapatid, hindi naman ito pagmamayabang. Merong nag-away tungkol dun sa utang-utang na ganyan. Ngayon, ako yung namagitan kasi ilang taon na sila na naggaganyanan. Hindi ma-settle yung problema nila. Kasi yung isa, may reason siya bakit na hindi makapagbayad. Yung isa naman, may reason bakit na naniningil. Ang ibig sabihin kasi, sila ay parehong nagpalabas ng pera na kapital sa isang joint business venture. Yung isa, nagbigay ng pera na kapital, yung contribution ng itong isa is yung labor. Siya ang magtatanim ngayon. Yung itinanim, pagka naibenta yan, hahatiin nila yung benta. Ang problema, nagka-problema yung tinanim nila. Nung nabenta yung kaunti, halos na-quits doon sa expenses. So, hindi makabayad itong isa. Sinisingil. Sabi na, kung magbabayad ako sa iyo, papaano? Ibig sabihin, lahat ng lugi sa akin. Wala nga akong kinita doon sa pagod ko eh. So, I bear it. Ikaw naman, ipasanin mo rin yung kalugihan mo sa pera. Nalugi ka sa pera, nalugi ako sa labor. Pareho daw na nalugi. Di sila magkasundo. Yung isa gusto talagang maningil. Ayaw niyang malugi. Ito naman, hindi gustong magbayad dahil ayaw niyang malugi. Ako yung mediator. So, ang ginawa ko para ma-settle, kasi more than 10 years hindi na settle, lagi na lang yun ang nag-aawayan nila. Hindi naman yata 10 years, 5, mga ganyan. Ako na yung nagbayad doon sa utang para pareho sila na masaya. Wala nang utang, parehas na na-settle na sila doon. So ngayon, ako bali ang lugi. Pero hindi ko naman din feeling na lugi kasi yung binayad ko, pera ng Panginoon din yun eh. Parang ahente lang din ako sa kamay ng Panginoon para ma-settle yung kanilang problema. Kaya ngayon, nung natapos yon, pareho silang masaya kasi wala na yung alitan sa kanila. So masaya sila, masaya din ako na ako ay nakatulong. At alam ko masaya din ang Panginoon na pinagmulan ng pera. Ayan. So, hindi ko ina-attribute sa akin yon, kundi yan ay pamamaraan ng Panginoon, ginamit lamang niya ako. So, yun po ang mga leksyon na dapat natin sundin, lesson mula sa aral na nais ng Diyos na ipakita o ituro sa atin. Okay, sabi dito, bilang karagdagan, the gospel makes no compromise with evil. It cannot excuse sin. Secret sins are to be confessed in secret to God. This is another lesson. Secret sins should be confessed in secret to God. Huwag i-confess sa tao. Sa Panginoon lang yun. But for open sin, open confession is required. The reproach of the disciples' sin is cast upon Christ. It causes Satan to triumph and wavering souls to stumble. By giving proof of repentance, the disciple, so far as lies in his power, is to remove this reproach. Ano ang Tagalog ng reproach? Kahihiyan pala yung reproach, no? Pag nagkasala tayo, tapos open, ibig sabihin marami ng mga taong nakakakilala, no, nakakakita sa kasalanan, nagbibigay ng kahihiyan, nalalagay ang iglesia at ang Panginoon sa kahihiyan. Ngayon, para maalis yung kahihiyan na yon, dapat yung kasalanan na yon should be publicly confessed. Yon ang sinasabi dito. By giving proof of repentance, hindi lang yung pag-aamin ng kasalanan, kundi dapat pagsisihan. At meron talagang evidence of conversion na ipapakita. By giving proof of repentance, the disciple, so far as lies in his power, is to remove the reproach.
sa Tagalog. Ang paraan ng pakikitungo ng tagapagligtas kay Pedro ay may aral para sa kanya at sa kanyang mga kapatid. O, tandaan natin ito, may aral para kay Pedro, may aral din para sa kanyang mga kapatid at para sa atin ngayon naman. Ito ay nagtuturo sa kanila na harapin ang nagkasala ng may pagtitiis. Paano daw tayo makitungo doon sa mga nagkakasalang mga kasamahan natin sa simbahan at kasamahan natin sa pamilya natin at sa trabaho? Ang sabi dito, may pagtitiis, may pagdamay, at nagpapatawad na may pag-ibig. O, tatlo yung sinasabi dito. Bagaman ikinaila ni Pedro ang kanyang Panginoon, ang pag-ibig na ibinigay sa kanya ni Jesus ay hindi kailanman nagbago. So ganun din, pag-aralan natin mga kapatid na kung merong mang magkasala laban sa atin, huwag sanang mawala ang ating pag-ibig sa Kanya. Gayon na lamang ang pag-ibig na dapat madama ng pastor para sa mga tupa at mga kordero na ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga. Isinasaalang-alang ang kanyang sariling kahinaan at pagkakamali. Si Pedro ay dapat pakitunguhan ng kanyang kawan na kasing banayad gaya ni Kristo sa pakikitungo niya sa kanya. Yon. Ibig sabihin, kung paano nakitungo si Kristo doon kay Pedro, ganon din ang gagawin ni Pedro doon sa mga membro ng iglesia na nagkakasala din. Napakagandang lesson yan para sa atin mga kapatid. No? Ang tanong na ibinigay ni Kristo kay Pedro ay makahulugan. Binanggit niya ang isang kondisyon lamang ng pagiging alagad at paglilingkod. Ano yung isang kondisyon ng pagiging alagad at paglilingkod? Iniibig mo ba ako? O yun, pag-ibig pala ang tanging kondisyon. Sinabi niya, ito ang kinakailangang katangian. Bagamat si Pedro ay maaring taglay ang lahat ng iba pa, subalit kung wala ang pag-ibig ni Kristo ay hindi siya maaring maging isang matapat na pastor sa kawan ng Panginoon. Ang kaalaman, kabutihan, kahusayan sa pagsasalita, pagpapasalamat at kasigasigan ay lahat makakatulong sa mabuting paggawa. So makakatulong daw po yung kaalaman kasi paano ka naman mangaral kung wala ka man namang knowledge. So sa isang pastor dapat may kaalaman para mayroong siyang ituturo. Kalawa, kabutihan, yung pagiging mabuti mo, makakatulong yan. Kahusayan sa pagsasalita, yung magaling kang magsalita. Yun nga, gusto ko rin din matuto na magiging magaling na magsalita pero hindi ko talaga magagaya yung mga nakikita ko na magagaling magsalita, hindi ko mapantayan. Pero yung palang magaling magsalita, malaking tulong yun sa gawain ng isang pastor, no? Tapos, ano pa? Pagpapasalamat, yung marunong magpasalamat, okay yun. At kasigasigan, yung kasigasigan sa trabaho, makatulong yan. Pero lahat yun yung nabanggit kanina, kung walang pag-ibig, hindi pa rin magiging matagumpay ang gawain ng isang pastor. Kaya kailangan talaga dito na mahubog ang ating ugali na mapasa atin yung pag-ibig ni Kristo. Yan po ang highlight ng ating subtopic number 5. Dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral sa linggo nito at maraming salamat po sa inyo sa inyong pakikinig at pagsama sa akin sa pag-aaral na ito. Bago po tayo magtatapos, kung kayo po ay hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel at hindi pa po nakapag-follow sa ating FB page ng Gospel Treasures, mag-follow po kayo at mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga videos na ating gagawin. Maraming salamat sa inyo. Pagpalain tayo ng Diyos.